Si Lacson po kasi, may bago siyang paandar. Ang paandar niya ngayon, na kesyo daw, ginamit lang yung pangalan ni Marcos. Nung dalawa. May binanggit siyang dalawa. Whoever that person is, wala akong pakialam. Yung dalawang daw yun, na ang posisyon lang mababa, hindi nga sekretary, yusek lang. Yun daw ang gumamit ng pangalan ni Marcos para i-deliver yung bilyon-bilyon. Ano po masasabi ninyo dito sa video nga ni Zaldico? Yung sinabi ni Zaldico na yan, nagulat ako kasi nung una, if you recall, lahat po ng statements ko, ang sinasabi ko, si Speaker Martin Romualdez, imbestigahan ninyo. Huwag naman yung nangyari, si Gutesa nagsalita, siya na yung iniimbestigahan. Hindi pinatawag yung 19 na nagpapantay. Nandyan pa naman sila. Hindi tinawag si Mark Teksay. Hindi tinawag si Paul Estrada. All of a sudden, si Gutesa na yung may problema. Isa nga yung witness eh. At saka sa lahat ng witness, kasi nga, gusto nila magkaroon ng fear factor. Pag witness ka, huwag ka na magsalita or ikaw ang ikukulong, sisirain ng reputasyon, bababuyin. Yun yung kanilang peg ngayon . Pag nagsalita na may alam dito sa flood control project, bababuyin ka. At pag nagturo ka kay Marcos o kay Romualdez, bababuyin ka. Pero kung ang banat mo lang, doon sa mga nasa baba, yan, gagawin kang bayani. Yan ang peg nila ngayon. Yan ang kanilang formula. Pag nasa baba lang ang sisisihin mo at ituturo mo, bayani ka. Pero pag titirahin mo na o ituturo mo na si Marcos o si Romualdez, uusigin ka, bababuin ka, sisirain ang reputasyon mo. Ganyan na nangyari ngayon. And madalas to sinasabi ng lahat ng tao, siya yung least, wala siyang natanggap na pera, hindi siya congressman, hindi siya senador, hindi siya politiko, hindi siya contractor, hindi siya DPWH. Wala nga siyang wala siyang interes, wala siyang kikitain dito sa kwentuhan na to. Hindi naman siya naiipit Talagang konsensya lang ang nagdala sa kanya na magsalita sa Senado. So nung nagsabi si Zaldico na presidente na involved, doon na ako nagulat. And ako, naniniwala, well, of course, the president has to defend himself, paliwanag niya yan. Pero ito mga nangyayaring to, at yung pag-iipit na ayaw na imbestigan si Martin Romualdez, yung narrative sa Senate, at saka yung nangyayari sa ICI na puro mga maliliit na kontraktor, I'm sorry, hindi maliliit, mga maliliit na empleyado ng DPWH, at saka yung mga kontraktor lang na damay, parang iba naman yan. Hindi na yan ang tamang kwento. So, Kong Mike, ito, you mean to say si Gutesa, itong kalat ng pahayag niya, what is he asking for in exchange? At the very least, at least the security of his family. Is that something that you can provide him with? Or he's really out of your hands? Nung lumapit siya sa'yo, he must have also felt something na why he came to you, no? Ano yung, was there a third party? Kilala mo ba siya from before? Sino nag-introduce siya sa iyo? At saka, yun na nga, no? Anong kapalit? Whether monetary or at least his security man lang. Pati yung nagpakilala sa akin yan, is a friend from UP. Hindi politiko, walang political involvement, walang alam sa lahat. Sabi lang niya, pakinggan mo to, tingnan mo kung ano. So, nung nagkwento na si Gutesa, and yun, sinabi niya na lahat, nung kwento niya, sabi ko, sandali, mas maganda ikwento mo yan kay Senator Marcoleta. In fairness, walang inihingi si Sergeant Gutesa. Not even security? Not even security. Ang nangyari pa nga dyan, in fact, today, as I'm talking now, na-secure na namin yung pamilya. Kasi nung una, hawak nila si Gutesa. So, ang feeling ko, safe, di ba? Protected nila. Pagkatapos, yung mga kaklase, yung mga kamista, yung mga kamista ni Gutesa, tumutulong naman, nagbabantay sa pamilya ni Gutesa. Ngayon, nung nagsalita na si Zaldico na totoo yung sinasabi ni Gutesa, then una pala yung recantation, yun na nag-worry na ako. Sabi ko pinasabi ko sa pamilya na magtago na sila. Ang pamilya ayaw naman. Kasi ang worry siguro nila, baka pag nawala din sila, may mangyari kay Gutesa. In the case of Gutesa, ayaw din naman siguro niyang, gusto niya, nalolocate niya yung pamilya niya. Alam niya kasi
takot din siya may mangyari sa pamilya niya. Pero lumabas si Saldico, sabi ko, pakisabi, wag na. Magtago na sila, parating na lang kay Gutesa in one way or the other na safe na yung family kasi mahirap na ho yung sitwasyon eh. Sabi nga nung family, masyado nang dumami yung pumapaikot. And the family doesn't even want to talk, di ba? Kasi hanggat wala sa kanila si Gutesa, hanggat hindi safe si Gutesa, ayaw din nilang may gawin to jeopardize his safety, to jeopardize his life. Ayun. Ayun na nga po at isa sa mga sinabi ni Defensor ay ito. Ito, panoorin niyo ito. So, itinakda po yung aligasyon na mga nilabas ninyo sa kasagsagan po ng flood control scandal. May mga political analysts po tayo nagsasabi, this is kind of a political maneuvering on your end. What can you say about that, sir? Well, first of all, for so many years, hindi ako nakisali sa ganyan. In fact, Senator Marcoleta can verify this. He even invited me to be a nominee of the party list when they ran in 2022. Sabi ko, ayoko na. I'm sorry. 2025. 2025. Sabi ko, ayoko muna. I want to focus on what I'm doing right now sa private life ko. And then lumapit si Gutesa. Sinabi niya, kinuwento niya sa akin na ito po yung nangyari dyan po sa Valle Verde. Dyan po namin inipon lahat ng pera. Pagkatapos nagdi-deliver po kami. So, ang tanong ko, ilang beses nangyayari yan? 3 times a week. Saan nyo dinadala? Wala po dyan sa Valle Verde. Dinadala sa mga namin sa bahay ni Saldico. Pagkatapos po, dinadala namin sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. So, sa akin, iniisip ko, pag hindi ako nagsalita dito, pag hindi ko pinresent, hindi magsalita, kung hindi ko pinresent si Sergeant Gutesa kay Senator Marcoleta, yung konsensya ko naman na may alam akong nangyari sa bansa natin, may alam akong nangyari, at ito naman yung nanggaling din kay Gutesa na doon pala sir napupunta yung mga pera ng flood control. Mga ganito nangyayari. Pinahapo yung mga kamag-anakan namin. Yung isa po namin kasamang sundalo, yung pamilya niya, wipe out po yung bahay. So, wipe out sa Bicol, taga Bicol daw, sabi niya, dahil nga daw binaha. So sabi niya, so iniisip ko, kailangan nitong marinig ng Blue Ribbon Committee. At that time, si Senator Marcoleta was still the chairman of the Blue Ribbon Committee. So, nung nag-usap sila, actually hindi na siya chairman noon. Kasi the next day na yon nangyari. It was about, natapos kami ng 6 p.m. nung final na. Tapos, next day, lumabas si Sergeant Gutesa at sinabi niya na yung kwento niya. Marami siyang kwento. Alam mo, marami siyang kwento about, yung binanggit ko na yung iba, yung DOH. May binabanggit pa siya doon sa mga media. Pero sabi ko, Sarge, siguro maganda focus tayo sa flood control. Yan yung issue ngayon, yung delivery ng pera. And yun nga yung pinakita niya doon na ilan yun? 45 na 48 suitcases. 48 suitcases na more or less may 48 million each suitcase. So isang delivery 2.5 billion. At sabi nga niya minsan mas maliliit pero 3 times a week. So ano to? Ano nangyayari sa pondo ng bansa? Saan pupunta yung pera natin? Tsaka bakit ganito? From the appropriations to the speaker, at the time ganun nangyari. Pero nitong lumabas si Saldico, sinabi na nagdi-deliver kay President Marcos, sabi ko, grabe na to. Kaya pala the whole time ganito yung nangyari, ang Pangulo involved mismo sa nangyayaring korupsyon, sa nangyayaring nakawan sa gobyerno. So kung Mike, ikaw, nung lumapit sa iyo si Orly Gutesa, you took his word for it. You're very discerning. You're a politician. You know how to read people. What made you believe that he's credible? What proof did he show? Aside from the affidavit, na even the affidavit is questionable because nga yung pagnotaryo, So ikaw, ano yung naging basa? What led you to believe na credible siya na witness or credible yung kanyang salaysay? Yung kwento doon, in fact, nung nagsalita na siya at sinabi niya na. Bakit po natin ito dinidiscuss? Para lamang po sa kalaman, yung ba't ko pinapaano sa inyo ito. Importante po kasi ito Isa sa mga sinabi ni Zaldico ay yung confirm yung si Gutesa. Okay? Bago pa nila sirain, kasi sinabi rin nito ni Defensor na magre-recant na si Gutesa dahil nga tinakot daw di umano at kung ano-anong pagbabanta ang ginawa sa kanyang pamilya. So, one of these days, lalabas po yung recantation ni Gutesa. Okay? Linawin natin yan Number 1, dapat kung lumabas yan,
imbitahan sa Blue Ribbon para ni Marcoleta. 'Di ba? Kasi alam naman natin, madaling magsabi, pero yung ikaw ay magsinungaling, pag ikaw hinarap sa abogado, malabo. Kasi imagine niyo nagsalita si Gutesa, tinuro niya si Romualdez. Ano nangyari doon sa Blue Ribbon Committee ni Lacson? Wala nagtanong sa kanya. Halos iilad lang. Tapos ngayon, kesyo nag-resign pa si Lacson, di ba? Tapos yung pala, babalik din naman pala. Di ba? Ngayon, nag-recant. Tingnan na, magre-recant, sabi. Sabi nito ni Defensor. Ngayon, aalamin natin, di ba? Pag na-cross-examine na ni Marcoleta sa Blue Ribbon. So, dapat, ang panawagan natin, kung matuloy yung pagre-recant ni Gutesa, imbitahan ng Senado para ma-cross-examine siya. Tama, mali? O, yun. So, importante yan. At the same time kasi, confirm, di umano, according kay Zaldico, yung ginawa na pag-deliver ni Gutesa. Kaya nga naalala nyo, nasilip ko, di ba? Sinabi ko noon din sa inyo, nag-deliver si Gutesa sa BGC kay Zaldico at kay Romualdez. Tapos, may binanggit siya doon na nag-deliver din siya sa may Malacanang, malapit doon. Kasi marami mga bahay doon sa paligid ng yung mismo sa kalsada ng Malacanang, may mga bahay doon. Nag-deliver siya doon sa isang bahay doon na para daw kay Romualdez. At ang tanong ko that time was, merong bahay si Romualdez sa BGC, bakit pinadeliver doon sa Malacanang? Diba? Ano sagot? Yung sagot ni Zaldico, na mismong si Marcos tumatanggap. Di ba? Yun po yun konektado. Kasi ang hirap po, nung walang nagko-collaborate ng kanilang kwento. Ngayon, dun pumapasok yung kay Senator Amy. Kasi si Senator Amy naman, pinasok niya na ganyan ang nangyayari, napapabayaan ng nakawa, napapabayaan dahil nga lulong yung kapatid niya. Yun. Kaya importante na maunawaan natin ito. Kasi pag hindi natin na maunawaan ito, mawawala tayo sa kwento at guguluhin tayo ni Lacson. Tangina, kung ikaw nga mangungutang ng 1 milyon lang, o kahit nga 100,000, at gamitin yung pangalan mo. Oy, sabi ni ganito, ibigay mo daw sa akin yung utang mo na 100,000. Di ba? Hindi mo yun. Hindi mo paniniwalaan agad-agad yun. 100,000 pa lang yun. Kung paano kung 1 milyon pa? Paano kung 25 billion pa o 50 billion pa? Tapos maniniwala ka lang ng basta-basta? At, okay, sige. Sabi ba ni Marcos? Sige. Ito pera, 25 billion. Sinong tanga? Alam ko naman, hindi naman siguro ganun katanga si Zaldico para magbigay ng 25 billion na nanggamit lang ng pangalan ni Marcos. Ano yun, tanga ka? At ikaw, mismo, halimbawa laang, papayag ka ba ng ganun? Diba? I mean, yun ang pinakatanga, stupid na narinig ko na dahilan. Ewan ko dito kay kay Lacson kung saan niya nakukuha yung ganyang kwento. Napakasinungaling talaga. O ito. Yung pangalan po ni Speaker Martin Romualdez, kasi hindi rin natin mapagkakaila yung relationship niya sa Presidente, first cousin at malapit na malapit. Kanina ito nga, binasa na po namin, nagsabi na po si Ombudsman Remulla na by December 15, may mga makukulong na, may mga arrest warrants na daw by 3 sitting and 2 ex-senators. Pero the name of former Speaker Martin Romualdez seems to be missing, na marami po talagang hinahanap yung kanyang pangalan. Ano po ang inyong sa palagay ang mangyayari po dito? Well, una sa lahat, obvious naman yan. Siyempre, iba yung tinitignan sa tinititigan. Kapag ikaw... Ang ganda nun Iba yung tinitignan sa tinititigan. Lalo yung pag may dumaan babae. Iba yung napag ganun ka lang. At saka yung tinitigan mo, yari ka sa jowa mo. Di ba? Tama, mali.
nasa administrasyon, syempre mas meron kang protection, ano, and you have to understand na yung patang ito pang ating ombudsman ay isang politiko, no, hindi naman ito. Yun. Actually siya lang yung politiko na naupo na ombudsman. Correct. Yung mga iba dating maestrado, no, ika nga walang alam sa politika at sa ika nga laro nito. So syempre marunong din lumaro itong ating bagong ombudsman, and definitely those who are still considered na ika nga ay kaalyado ng administrasyon, may protection sila. Yun kasi yung mali dyan, mga kababayan eh. 'Di ba yung naglagay ng isang public official o ng isang ombudsman na supposedly mag-uusig, 'di ba, dun sa mga quote-unquote corrupt na opisyal. Abay ang nilagay, alam naman natin ng karakas na si Remulla. Paano magiging confident ang taong bayan kung ganyan? Kaya isang malaking katarantaduhan po yung paglagay dito kay Remulla sa ombudsman. Kaya tingnan ninyo, yan, iniimbestigahan si Saldico, pero si Romualdez hindi. Ay, nako po. So understandably, hindi niya masyadong iipitin syempre itong si Speaker Romualdez. Pangalawa, and this is something naman na nakakatulong din sa kanya, wala pa rin talagang diretsang ebidensya kasi na magdi-link doon sa Speaker. Meron sana kay Gutesa, but we have yet to see him. Kailangan ika nga di-surface siya. Kailangan magbigay siya ng testimonya uli. Kailangan magpa-interview siya. Kailangan sumailalim siya uli sa proseso. Kailangan magsabit siya ng affidavit para magkaroon ng tinatawag na testimonial support. Other than that, yung sinabi niya sa Senado ay hindi pa ika nga ganap. Yung namang binigyan ni Saldi ko naman, as I said, hindi din naman admissible yun. So napakaraming bagay na nakakatulong din kay Romualdez, because at the end of the day, hindi naman pwedeng demanda ka dahil sa iniisip lang natin. Dahil parang feeling ko ginagawa niya ito. Imposible naman. We're still evidence-based. Kasi kung hindi tayo evidence-based, di kahit yung inosente pwede nating i-demanda, hindi ba? So siguro, yung unang nakikita ko talaga dito, depende na lamang yan kung magbabago ihip ng hangin. Alam mo naman, merong mga puwersang hindi nakikita sa ganitong klase ng mga usapin. Hindi ba? Ano ba yan? Puwersa ba ng demonyo yan? Totoo naman eh. Gago! May puwersa ng demonyo eh. Lalo na pagka lulong ka sa droga. Tangin na, makikita mo yung mga demonyo dyan eh. Di ba? Ganun talaga. Kaya nga, antayin natin yung puwersa na yun. Pag yun, puwersa na yun. Panahon mo na. Ganun. Yari ka. Di ba? Ay, may mga ganun. Recently lang, merong kinanana naman ng demonyo. Dahil na OD. Kahit anong ganda mo dyan, pag ikaw na OD, wala. Yari ka. Politika ito di syempre, ganun talaga yan. Isipin mo, halimbawa for some reason, ma-impeach si BBM or umalis siya sa pwesto at mapalitan siya ni VP Sara Duterte bilang Pangulo, di panibagong ihip ng hangin na naman yun. Yung mga hindi naiipit ngayon, maiipit naman. So, ganun talaga yung politika. So, it's good for him na kaalyado siya ng administrasyon. Otherwise, di isa na siya sa malamang ay naiipit ngayon. Siyempre, kinokontrol nila ang lahat ng bagay na yaan. Ayun, totoo yan. Siyempre, kinokontrol na nila lahat ng bagay na yan. Ako po, patay tayo dyan. Mabigat yung mga ganyang binitawan nitong tao na ito. Alam nyo, mga kababayan, hindi naman siya, pero nangaano na rin talaga tayo. Hindi, kasi napaka-obvious po na mga nangyayari sa ganitong mga panahon Ito na po yung sabi nga nila, 'di ba, na natataranta na ho sila at talaga namang dahil sa taranta nilang 'yan, bakit hindi imbestigahan itong si Romualdez? So, yung mga issue tulad nitong kay Bersamin, kanila hong pinapalakihan, di ba? Na para bagang ang dating, alam mo naman, si Senator Ping Lacson, ang bagong tagapagtanggol ni Marcos, ay talaga namang alatang halata yung kanyang galaw na idinidiin yung mga nasa paligid lang. Paulit-ulit na yun pattern mga nasa paligid lang at ayaw tuntunin yung talagang may sala. Ganito lang kasimple ho yan Hindi ho natin sinasabi
na si Zaldico ay siya may sala. Hindi natin sinasabi yan. Hindi rin natin sinasabi na siya ay malinis. Hindi natin sinasabi yan. Ang sinasabi natin, yung paglabas ni Zaldico, abay sana, bago kagad natin sinaraduhan, di ba? Bago natin sinuplak, bago natin sinabing, ganito, inimbestigahan. Iba ho itong si Lacson, may pagkatapos niyang marinig si Zaldico, meron kagad siyang konklusyon. Kaya tuloy nabibintangan ng tagapagtanggol ni Marcos. Sana man lang pinakinggan niya, alamin natin, iimbestigahan natin. Hindi inakusahan kagad na tila nagsisinungaling. Di ba? Yan yung kanya sinabi. At ang matindi pa nito ginawa na nila yan kay Gutesa. Si Gutesa din, ganun din. Nung nagsalita, instead na, sige, iimbestigahan natin yung sinasabi mo kung tama ba o mali. Hindi ganun Ano ginawa? Kesyo yung notaryo, pinalaki. Alam mo naman sa Pilipinas, ang notaryo talagang hindi naman yung abogado humaharap, hindi nga pumipirma yan. Ganyan na sa Pilipinas, tanga ka na lang kung hindi mo alam yan. Totoo, tanga ka kung hindi mo alam yan. Ganun sa Pilipinas. Ano yun, yung abogado nandun? Wala! Pumipirma niya, sekretary na lang nila. Tapos yung tatak na lang, yung seal na lang ng abogado nandun. Di ba? So siniraan na nila si Gutesa. Tapos nung lumabas si Zaldico, kesa na pinakinggan, hindi rin pinakinggan. Kesyo nagtuturo. Hindi, ginamit lang ang pangalan ni Marcos nitong mga Yusek. Yusek gagamit ng pangalan ni Marcos? Kaya nga 'di ba sabi nito ni Lucas Bersamin, si Lolo. Lolo kasi to nung Adrian Bersamin yung anak ko, hindi ganyan yan. Ay, anak ko, yung apo ko, hindi ganyan yan. At may napakinggan pa akong isang interview daw opisyal ito ng gobyerno. Nakakalimutan ko na yung pangalan na yun at ang sabi niya, tutoy pa daw itong si Adrian. Hindi ganyan yan na magre-represent. Yung hindi ba, bagabat hindi yung maglalakas loob na i-represent si Marcos at sabihin, asa na yung parte ni Marcos dyan. Hindi ugali daw ni Adrian ito. Yun ang kwento ng isang opisyal. Nakalimutan ko na yung dating nagtanong kay Marcos doon sa SMNI. Di ba? Hindi ho Ngayon, opisyal yun Hindi ho yun hindi ho yun oposisyon. Opisyal ngayon yun ng gobyerno. Pero alam niyo ibig ko lang sabihin. Ano ibig ko lamang pong sabihin mga kababayan? Sana. Yun lang Sana. Dalwa ang puso ko. Sana hindi ko naman sinasabing sang-ayunan ninyo si Zaldico. Hindi yan ang sinasabi natin. Ang sinasabi natin, sana inimbestigahan nyo muna yung sinasabi ng tao. Hindi kagad kayo nag-conclude. Akala ko ba kaya nga may hearing para imbestigahan. Tapos nag-conclude kagad kayo. Tama, mali. Diba? Nag-conclude kagad kayo Yun ang mahirap sana inintindi nyo muna, tinanong nyo muna nagpadala muna. Ngayon, ipit na. Tila bagang ang weird Dati, hinahanap ninyo yung mastermind. Tapos pinauuwi ninyo si Zaldico para sana isiwalat ang kanyang nalalaman. Nung sinabi niya yung kanyang nalalaman, sinabi niyo na kagad, hindi, sinungaling ito. Ginamit lang ang pangalan ni Marcos, political hulang ito. Ganun kagad ang ginawa ninyo. Mali ho yun, mga kababayan. Hindi ho tama yun. Dahil dyan, Lacson, halatang halata yung ano ba, dahil ba, ewan ko nabanggit kasi ni Soto dati, magre-retire na daw siya, si Soto. Since partner mo yan, baka naman magre-retire ka na rin. At kailangan mo na ng retirement pension. Hindi natin alam. Kasi uso yan, di ba may naririnig tayo nun? Pagka nagre-retire ang PNP chief, merong, o kaya AFP, naririnig lang naman natin Hindi ko sinasabing totoo.
PNP chief o AFP chief, merong tinatawag na pabaon. Hindi kaya naghahanap ka ng pabaon, Senator Lacson? Para iano mo yan? Iganyan mo kagad? Kasi sarado na kayo. Yun ang problema. Sarado na kayo doon sa issue ng si Marcos ay mastermind. Kung ganun pala, itigil nyo na lang investigasyon. Tigil nyo na yung Blue Ribbon, walang kwenta. Naggagaguhan na lang kayo dyan sa Blue Ribbon. Hindi, totoo naman, di ba? Naggagaguhan na lang kayo dyan sa Blue Ribbon kung sasabihin ninyo, hindi si Marcos ang mastermind. Wag na tayo mag-imbestiga. Isarado nyo na lang mas maganda siguro, isarado nyo na yung Senado. Na wala naman kayong kwenta. Ang ganda nga na sinabi ni Saldico Honestly, ang ganda nung kanyang sinabi. Ano sabi ni Saldico? Alam niya na kung ombudsman ang mag-iimbestiga, medyo sablay. Kasi alam naman natin, si Remulla, sip-sip yan sa mga Marcos. At alam naman natin, ang tindi ng bendalo ni Marcos dyan sa pag-appoint kay Remulla sa ombudsman. So sabi niya, may tiwala ako sa Senado. Buti pa siya may tiwala. Kayong mga senador, lalong-lalo ka na Lacson. Unang bitaw pa lang ni Zaldico, wala ka ng tiwala. May pambihirang buhay, Tigil na. Tigil na yung Blue Ribbon. Isang moro-moro lang yung Blue Ribbon na yan. Gaguhan yan. Isang malaking katarantaduhan po yung Blue Ribbon na yan, ha?